Ayan, what's up guys? Welcome to my channel. This is Chef Vanessa. So, andito ako ngayon sa Nagoya guys. Bali bakasyon na namin from December 26 to January 8 ang bakasyon namin. So, naisipan kong magpunta ulit dito sa Nagoya. Actually, pangatlong beses ko na tong pumunta. So, last year kasama ko yung tita at saka kapatid ko. Pero ngayon, dahil nakauwi na yung tita ko, 3 months din siyang nag-stay dito sa Japan. Tapos yung kapatid ko, kinuha naman siya ng company ko, kaya nagtatrabaho na rin siya sa company ko. Pero ngayon nasa Australia siya, kaya mag-isa lang ako ngayon. So, nag-drive lang ako papuntang Nagoya from Nagano. So, bali 4 na oras din, mahigit 4 na oras talaga yung biyahe. And nandito na ako actually lagpas na ng Nagoya to. Kasi papunta ako doon sa Yokkaichi, sa Mie Prefecture. Hindi ako mismo sa Nagoya mag-stay kasi nga sobrang mahal na ng mga hotel nung nagtitingin ako ng mga ibubuk kong hotel. So, ang hinahanap ko din kasi na hotel ay yung mapag-parkingan ako ng sasakyan at saka may free breakfast. So, actually guys, umalis ako ng mga 11, mga 11:30 siguro ako malis dun sa Nagano. Tapos ngayon mag-alas 4 na, so mahigit 4 na oras na akong nagbibiyahe. Tapos actually malapit na lang din to sa hotel na tutuluyan ko sana, kaso nga lang masyadong traffic na. Ayan, kung tingnan nyo, mapapansin nyo guys, mabagal na yung mga sasakyan, usad ng sasakyan na nasa harapan ko kasi parang rush hour na rin. Kahit mga 4 PM pa lang, pero medyo traffic na, so parang matatagalan pa ako dito sa daan. So kung makikita nyo din yung bilog dyan guys, na ayan, na madadaanan dito, bali water reservoir ng Yokkaichi yan. So medyo malapit na rin ako, yun lang, traffic, kaya medyo matatagalan pa ako ng konti bago makarating sa hotel. So actually lagi kong hinahanap yung hotel na may free parking at may free breakfast, kaya yun nga, dito ako sa medyo malayo nag-book dahil medyo mahal na rin kasi yung mga hotel nung nagbo-book ako, kasi medyo malapit na yung date nung nag-book ako. Pag pumupunta talaga ako ng Nagoya, nagkukuruma talaga ako, nagka-car ako yung nagda-drives kasi mas madaling umuwi o kaya umalis ba kung gusto ko. So, yun nga, lagi kong hinahanap yung mga hotel na may free parking at kaya may free breakfast, para hindi na kahit malate ako ng gising, at least may breakfast ba. So, hindi na ako maghahanap ng breakfast kinaumagahan. So, ayan siya guys. Ang ganda ng kwan. Ang laki ng water reservoir na yan. So, kaya niyang supplyan siguro yan ng 1,000 na kabahayan. So, medyo papalubog na rin ng araw nung nandito ako. So, mag-right turn na ako dun sa, medyo malapit na rin ako sa hotel, so mag-right turn na ako. So ayan, hinintay ko muna yung traffic light. So ayan na nga siya guys, punta na, medyo malapit na rin. Actually guys, dati kabado akong bumibiyahe ng medyo malalayo kasi nga parang alam mo yun, lalo pag mag-isa ako, parang na may kaba ako na baka makabangga ako, ganun, maaksidente. Pero parang tinatagan ko na lang ang loob ko, kasi kung hindi ko tatatagan yung loob ko na mag-drive ng malalayo, hindi ako makakagala dito sa Japan. Kasi nga ang mahirap dito, hindi ako masyadong nakakabasa ng kanji, tapos hindi ko alam kung ano yung mga schedule ng mga buses nila. Although hindi naman lahat ng lugar may mga bus, kaya minsan mas convenient talaga yung magsasakyan pag may pinupuntahan kang lugar. So ayan nga, pag gumagala ako, nagdadala talaga ako ng sasakyan kasi mas convenient para sa akin. So ayan, medyo papalubog na yung araw. Actually ngayong winter kasi maagang lumulubog yung araw dahil nga mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. So kahit alas 4 pa lang ay medyo papadilim na yung panahon. So ayan na nga siya guys, medyo malapit na ako. So dito nga pala sa Japan, pag dumadaan ka sa mga
train track, kailangan mo talagang tumigil ng kahit mga 3 seconds, tingin sa kaliwa, kanan, sa harapan at sa likuran para makita mo kung may papadaan na train. Ayan, kahit alam mong wala, yun na talaga yung yung parang tinuro sa driving school at saka nakagawian na talaga ng mga driver na gawin yun. So, lahat talaga tumitigil yan bago lumagpas sa sa mga train track. Ayan siya guys. So, medyo malapit na rin ang aking hotel. Mga kuha na lang siguro 1 minute. So, ayan na nga siya guys. Ayan, ang ganda ng kuwan. Yung mga tower ng mga kuryente, di ba? Actually guys, hindi na sana ako pupunta ng Nagoya this year kasi nga pangatlong beses ko na tong pumunta dito. Kaso nga lang, dahil may natira kaming voucher ng Nabanano Sato last year ng mga tita at saka yung kapatid ko. Kailangan kong gamitin ngayon kasi hanggang February 2024 na lang daw pwedeng gamitin yon. So, sayang naman yung 3,000 na voucher kung hindi magagamit, diba? So, kaya naisipan ko na pumunta ulit dito para hindi naman masayang yun. So, mamayang gabi, pupunta talaga ako doon. Tapos bukas, maggagala na lang ako sa Nagoya City. Ayan, so bali, hinintay ko lang na mag-green at mag-go yung nasa harapan na sasakyan. Tapos mag-right turn na ako kasi malapit na yung hotel. Kunting kimbot na lang, hotel na siya. So, ito na nga yung hotel guys. Ayan, ang laki ng hotel. So, malawak din yung parkingan. Kaya, gustong-gusto ko. Actually, pangatlong beses ko nang nagstay sa ganitong hotel chain. Hotel Road Inn yung pangalan. Gustong-gusto ko tong hotel na to kasi nga mayroon silang free parking at saka free breakfast lagi. So, yan, yun yung lagi kong hinahanap na binubok kung may mga bakante or tsaka pagmura pa yung mga presyo niya. So, ito na nga yung room ko. Room 218. So, nasa second floor lang ako. Malapit lang. And then, ayan, as always, ay kailangan ng key card. So, kailangan i-insert mo muna yan para magkaroon ng ilaw sa loob. So, ayan na nga guys. Umilaw na. And then, ito pala yung room. Tsaka yan. So, wala siyang locker or something. Pero at least mayroon naman siyang nakasabit na mga hanger. At saka mayroon siyang sofa na kahit maliit at saka maliit na desk. Ayan. And then, mayroon din siyang telephone at saka, ayan, malaki yung bed. And then, mayroon siyang TV. At saka, ayan, lagayan ng bag. So, ayan na nga guys. Yung toilet naman ay as usual. O, ayan, malinis siya guys. Ayun, alam nyo yung yung toilet ng dito sa Japan na mayroon siyang heater sa upuan at saka mayroon na rin siyang bidet. So, ayan, mayroon din silang free toothbrush at saka ayan, hairbrush and then foam na pang hilod. Ayan, di ba? Pang hilod at saka mayroon siyang razor. And then, mayroon din shampoo at saka may free breakfast 2 araw yan. Bukas at saka bago ako uwi sa 30. So, ito pala yung hotel restaurant nila. Mayroon silang tea at saka milk, water, and then ketchup, yung para sa salad. And in fairness, malawak siya and malinis din. Kunti lang yung matao. And then, ito din yung kuhanan ng rice. Ayan, pipindutin mo lang siya ng 70, 120 at saka 170 grams. Depende kung ilang rice ang gusto mo, ilang grams ng rice ang gusto mo. So, yan lang yung aking breakfast guys. Medyo konti lang. Hindi ako kumuha ng saba kasi wala lang. Hindi ko masyadong trip kasi yung saba. So, yan, pakunti-kunti lang yung kuha ko. And medyo diet din kasi ako, kaya hindi ako masyadong kumakain ng madami. So, may siomai. And then, mayroon silang cabbage. Mayroon din silang fermented soybeans. Ayan, french fries, fermented soybeans, yung natto. Yan na regular na breakfast ng mga Japanese. And then, yung fermented, pickled cucumber pala yun. Tapos, ayan na nga siya guys. So, actually, marami kang choices. Mayroon silang bread. Mayroon din silang salad.
So, hindi ko na nakuhanan yung salad. Pero, ayan siya guys, yung bread. So, ayan, mabubusog ka na rin guys. And, mahal din ang breakfast nila kasi pag sa mga ibang hotel. So, ayun lang guys. And thank you for watching. And I hope to see you again on my next vlog. Bye! I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Rock da 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 da. Rook turn.